Today review ay para sa LEGO Star Wars TIE Bomber. Ang set number nito ay 75P47. Ito ay merong 625 LEGO pieces at kasama na dito ang 4 na Star Wars characters. Absolute super happy to have this set dahil highly requested ito ng aking anak. Ever since na nakita namin ito sa LEGO store ay sobrang trip na namin. Build experience is amazing. To be honest, dahil for me, mas complicated ang building style nito kesa sa Minecraft team. Maraming beses akong nagkakamali sa mga placement at mga steps ay medyo nalilito rin ako. Ang age target ng set na ito ay edad 9 pataas. Ang forma naman ng build style na to, napaka-simple lang pero yung detalye na binibigay niya sa set na to kahit nakatago is napaka-interesado. Merong 50 step dito sa bag 1 at ito na yung kinalabasan ng parang skeleton foundation ng set. Ang forma, ang daming mga maliliit na details. Nagtira ba talaga to o may mga na-miss ako sa steps? Sabi, yung bag 2, ang daming mga 1x2 size na parts at ang hirap maghanap. Ang hirap maghanap pero okay lang yan. Na-experience nyo na ba yung minsan pinapangunahan nyo yung instructions kasi feeling mo tama tong ginagawa mo? Best mali kasi kagaya ako, hindi pala ito yung dapat ilagay dyan, meron pa lang dapat ilagay na iba at kailangan ko munang gumawa nito at yan ang ilalagay ko dito, hindi to dyan, dyan hindi ito. So tama ako, may mga na-miss akong parts, hindi siya sobra. Ito, dapat dito siya napunta, katapat nito. Okay, tapos na yung bag 2 at ito na yung kinalabasan niya. Nagkakaroon na siya ng mga shells, forma na tingnan, at ito yung mga sobrang pieces na hinihinala kong for sure may nakakalimutan ako dyan ilagay sa steps. So habang naghahanap ako ng mga pieces ay nakita ko tong printed parts na to. Ang forma, meron din ito, printed din siya. May mga na-encounter din pala akong mga weird pieces kagaya nito, yung ko na nakita to. At ito, very interesting kasi nga puro Minecraft lang ako pero sa Star Wars is may mga magagandang at weird pieces pala sila. So tapos na ako sa bag 3 at ito yung last build para sa bag 3 pero kailangan ko pala gawin ito ng 2 beses. Kung na-realize ko lang kanina na 2 beses kong gagawin ito, pinagsabay ko na sana. Well, build ulit. So dito sa bag 4 or sa pinakalas na bag, at least dito sa first page, meron agad indication na 2 beses ko dapat to gagawin. Kaya naman, makakasave to ng time. Ang unang character sa set na ito ay si Darth Vader. I think ito ang pinakadahilan kaya gustong-gusto ng anak ko ito. Kahit ako, super fan ako ni Darth Vader kaya naman no regrets buying this set. Love the 2-part helmet design at dual printed din ang white headpiece nito. Walang complaint sa parts ng minifigure dahil torso, arms at legs ay lahat may mga prints. Wishing na ganito din sana ka-detail ang mga Minecraft characters. I really like this black cape at itong iconic na red lightsaber na meron chrome hilt. Ito ang Darth Vader at ito rin ang magiging first ever collection ko. Ang next minifigure ay ang Vice Admiral Rey Sloane. Meron itong printed torso at ang arms at legs ay plain lamang. Sana binigyan nila ito ng dual molded leg para magkaroon ng prints. Meron din siyang blaster. Ang next ay ang TIE Bomber Pilot. Akala ko talaga yung nakita ko itong set na ito ay si Darth Vader ang pinaka-pilot pero hindi. Nicely dated ang pilot na ito for me dahil meron itong decent print sa helmet at front at back torso nito ay well printed din. At even yung legs ay meron ding mga prints except ang arms. Ang clone head ay meron lamang face print at meron din itong blaster. Ang huling figure ay ang brick build
Imperial Gonk Droid. Meron itong printed storage at pwede mong ilagay dito yung mga bala ng stud shooters. Overall, minifigure selection for me is great. Love it and I wish sana meron pang isang clone figure. Absolutely love this build. Awesome building experience. Hindi ako nerdy sa Star Wars spaceship pero I really like the design of this ship. Very unique style for me. Itong two-cylinder style na spaceship na ito. Well achieved yung rounded shape pati yung likod at harap. Love the texture style ng mga wings. Meron itong combination ng smooth tiles at exposed studs. At sa likod ay meron engine details. Pwede mo ma-access ang cockpit dahil meron itong hinge. Isang minifigure lang ang pwede mong ilagay sa loob at hindi super visible ang pilot sa loob once isara mo na ito. Sa gitna ay meron stud shooter at sa kabilang cylinder ay merong 4 na slot para sa mga drop missiles. Sa ibaba ay merong brick build bombing chute pero hindi ito removable. Plus meron ding side build na parang hover cart pang transport ng mga torpedoes. Overall, very good looking at ang level ng details is very nice at pati ang outside aesthetics nito ay sulit na sulit. Itong set na ito ay very impressive para sa akin at talagang nag-enjoy din ako. Walang stickers at maraming mga printed pieces, super solid at matibay din yung build nito. At ang size for me ay perfect for display. Ang pinaka-concern ko lang sa set na ito ay yung housing ng mga minifigures. I wish na utilize nila mabuti yung interior ng ship para pwede pa sana maglagay ng isang minifigure. Gaya ng sabi ko, sobrang happy ako sa set na ito at hindi ako nagkamali na binili ko to. Anyway, absolute no regrets. Thank you so much. Have a great day and peace.